Mga kaibigan, hindi naman sana mangyayari to mga kaibigan. Hindi naman sana mangyayari to kung hindi nakialam si Donald Trump. Masyado kasing epal si Donald Trump mga kaibigan. Kung hindi niya pinakailaman yung gera ng dalawa, kundi sa halip mag-mediate siya, mamagitan, ayusin yung away ng dalawa, hindi para gatungan ang gera ng Peking Israel versus Gaza sa Palestine, hindi sana mangyayari yan. Mga kaibigan, alam ng lahat yan na ang Peking Israel na yan, bisita lang yan dati sa Palestine. Mga kaibigan, ang Palestine, sila talaga, ang mga Palestino, sila talaga ang may-ari ng lupain yan. At kamag-anak nila ang dating mga Israel. Pareho mga anak ni ano yan eh. Lipi ho ni Ismael ang grupo ng Palestine, ng Palestino. At ang grupo naman ng Israel, ang original niyan ay mga anak ni Israel. Kamag-anak din nila yan. Pero mga kaibigan, baka magkamali kayo, maraming namamali dyan ha. Yung Palestine, iba ho yan sa Philistine. Yung Philistine na lahi ni Goliath, hindi ho yan yung Palestine ngayon mga kaibigan. Baka magkamali po kayo. Baka may mapagbintangan yung ang lahi ni Goliath yung Palestine na yan. Hindi ho. Kasi yung Palestine na yon, mortal na kalaban yun ng mga anak ng Israel eh. Hindi ho yun. Iba ho yun. Iba yung Palestine, iba yung Philistine mga kaibigan. Paglilinaw lang mga kaibigan. Pero just in case, just consult any of the AI today at sasabihin nila sa inyo ang katotohanan ng aking sinasabi mga kaibigan. Ayan ngayon mga kaibigan, patikim lang patikim lang. Ang United Nations Security Council ay binubuo ho yan ng 5 makapangyarihang mga bansa. Sila po yung acting founder ng United Nations, kaya nabuo ang United Nations. Pero kakaiba dyan, meron silang veto power. Kaya nilang mag-reject ng kahit anumang kapasyahan ng buong United Nations. Kaya nilang barahin yan at hindi sundin dahil meron silang veto power. Bawat isa sa kanila ay merong veto power. Halimbawa, ang ginawa ng US na pagtatanggol sa Israel kahit marami ng membro ng United Nations ang kumukundina at umaayaw diyan kay Netanyahu na demonyo kung tawagin nila, ay ipinagtanggol pa rin ng US. Yung sanction ay binara pa rin ng US at nanatiling kanyang kaibigan. At patuloy ang pagsuporta niya sa ginagawang panggigira ng Israel laban sa maliliit, mahihirap na tao ng Palestine. Ito namang si Khomeini, yung namatay na Supreme Leader ng Iran, bilang isang Muslim, nagkaroon siya ng simpatya doon sa mga inaapi at minamasaker na mga Sunni Muslim sa bahagi ng Gaza mga kaibigan. Si Khomeini ho, yung namatay, ay relihiyoso ho yan. At ako'y naniniwala mismo bilang isang Muslim, naniniwala ako na wala siyang intensyon na manakit. Siguro yung mga naunang leader meron, pero ako naniniwala na wala siyang intensyong manakit sa mga kapatid na Muslim, at kundi nagpakita siya ng suporta doon sa ginagawa ng Israel nagpakita ng suporta para ipagtanggol ang mga kapatid dyan sa Palestine. Ang bisita na noon ay mga Peking Israel. Ngayon, nag-aangking sila ay mga tunay na Israel at nasa kanila pa rin ang pagpapala. Kaya sa kanila, inaangkin nila na sila ay may karapatan at may katarungang gawin ang gawain ng pagpatay, pag-ubos sa isang lahi, mga kaibigan. Inaangkin nila ang blessings na ibinigay sa talagang mga tunay na Israel noong araw. Na ang mga blessing na yan, mga kaibigan, na ibinigay ng Diyos sa Israel ay binawi ho yan. Ang huling hain para sa mga Israel na mga matitigas ang ulo pero mga tunay na mga anak ng Israel ay si Jesucristo, mga kaibigan. At Jesus Christ is the last, ang pinakahuling hain na natitira para sa kanila. Pero
hindi pa rin nila kinilala at kanilang itinakwil at pinagtangkaan pang patayin. Kaya nagkatotoo yung hula na yan na masisira na, mawawala, aalisin sa inyo ang pagpapala at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Binigay mismo yung salitang yan, mababasa nyo yan sa Bagong Tipan. Kaya ang mga Hudyo sa ngayon ay nangalat talaga ng tuluyan. Yang lugar ng Jerusalem, hindi na ho yan pinananahanan ng maraming mga Hudyong tunay. Meron kayo makikita mga Hudyong tunay, pero kukunti na lang po yan mga kaibigan. Dahil nangalat na po sa buong mundo. Dahil pinag-usig ho yan ng mga kalaban. Tinanggal na ng Diyos ang pagtatanggol sa kanila, yang Israel na yan. At ngayon, speaking sa mga bansang nagkakabunga, kasama dyan ang Saudi Arabia. Kasi yan po ay Saudi Arabia. Tandaan nyo, Quraysh, dyan mismo sa Saudi Arabia, dyan mismo ang napakahalagang banal na dako, ang Makkah mga kaibigan. Kaya sila ngayon ang tumatamasa ng pagpapala mga kaibigan, ang Saudi at iba pang mga Islamic countries mga kaibigan. At pati yan China, baka pati yan nakatikim na ng pagpapala ngayon ng Diyos mga kaibigan. Iyan ay upang ipamukha sa Israel ang kanilang kamalian na pagbaliwala sa kadakilaan ng Allah mga kaibigan. At marami rin ngayon mga dating Kristiyano na nakakaalam ng nakakabasa ng Biblia, ang ngayon ay nagiging Muslim. Madali lang po kasi, sa totoo lang, madali ka lang maging Muslim kapag tinotoo mo ang pagsisikap na magsuri tungkol sa pananampalataya mga kaibigan. Sige, welcome ka maging Kristiyano, go ahead, okay lang yan mga kaibigan. Pastor ka ng buong naging Christian, okay lang yan. Maganda naman ang layunin mo pagpapakabuti sa kapwa, magandang layunin yan. At sana kung hindi ka man maging Muslim ngayon, ay sana pagpalain ka ng Diyos kung sakali man bawian tayo ng buhay. Pero laliman nyo po ang inyong pag-aaral pa, kasi sa bagay ang Diyos naman ay humahatol ayon dun sa inyong kaalaman mga kaibigan. Pero pag ikaw naman ay nakasumpo na ng kasulatan ng Biblia mismo at nakikita mo na may mga tanong, lalo na yung mga paraan ng pananalangin at mga katwiran ng Diyos sa banal na kasulatan, kapag hindi mo na makita mga magagandang bagay, mga magagandang kasagutan at nakita mo sa Quran, nakita mo sa translation ng English, nakita mo na ang mga magagandang paliwanag mula sa banal na Quran, huwag ka na magpatumpik-tumpik mga kaibigan. Lubusin mo na ho ang iyong pagsusuri. At kung gusto mo magpakabanal, magpakabuti, ay lubos-lubusin mo na rin po. Lubos-lubusin mo na. Kung magre-reliyon ka na rin lang naman, lubos-lubusin mo na mga kaibigan. Go ahead na, mag-ano na tayo, magsiyasat tayo maigi, alamin natin, pamaliin natin. Baka mali yung Muslim mali ang Islam, pamaliin natin. Pero pag napatunayan mo naman na tama naman ang ginagawa ng mga Muslim, mga kaibigan, kayo na po ang magdesisyon yan. Pag total nagre-reliyon ka na rin lang naman, doon ka na sa totoo mga kaibigan, doon ka na sa totoo. Tingnan nyo ang ugali ng mga tunay na Muslim. Kung nagkabanal ka, mas banal ang mga Muslim kung kabanalan din lang naman ang pag-uusapan mga kaibigan. Kung kabutihang aral ang pag-uusapan, lalo na sila mga kaibigan. Makikita mo yan, parang dito sa karamihang mga sa relihiyong Katoliko, Iglesia Apostolika Romana, mas marami ang babae na nagsisimba. Pero dito, yan sa dating daan, makikita nyo mas marami ang lalaki, mas aktibo. Tanyo baliktad. Kasi nasumpungan ko sa dating daan ng isa sa mga magagandang aral ng Kristyanismo. Lamang, marami pa rin kulang. At hindi nila kailanman mapupunan yung mga pagkukulang na yan. Dahil ang kanilang pinagkukuhanan ng balon ng kaalaman na Biblia ay, kung tawagin natin ngayon, ay infested, pinakialaman, binalahura ng mga magagaling, matatalinong mga translator. Pinakailaman, dinagdag bawas ang banal na kasulatan. Mga kaibigan, kung kayo hindi naniniwala na may dagdag bawas ang Biblia, i-challenge ko sa inyo, inyong alamin. Pag-aralan nyo maigi. Kasi baka mamaya paniwalang-paniwala kayo na mayroon palang Marcos na lalagpas sa 16. Mga kaibigan, maraming mga peking mga translation teksto kayong makikita diyan sa
bagong tipan mga kaibigan. Aralin nyo maigi. Baka mamaya hindi ko nakasulat yan. Dahil para sa akin, isang mahalagang version ng Biblia, yang banal na Quran, kaibigan. Banal na Quran. Ang banal na Quran, meron pa silang pagkakunting mga diferensya, pero yung lohika ng paggalang sa Diyos at tunay na mga pananalita para sa Diyos, nandyan mga kaibigan. Mayroon lang din silang hindi pinagkakasunduan. Halimbawa mga kaibigan, dyan ay ang kung sino pa talaga ang inihaing anak ng propeta Abraham, si Ismael ba o si Isaac. Yan ay isa pang usapin na medyo hindi magkasundo ang dalawa. Ganun pa man, yung mga kabutihang bagay, magpapakabanal, magpapakababa, ay makikita mo sa kanilang pareho mga kaibigan. Okay, ayan po lang muna mga kaibigan ang aking maikling komento sa bagay na to bilang karugtong ng nangyayari ngayon mga kaibigan, sapagkat may kaugnayan po yan dahil religious po ang pinaggagalingan. Religion po ang ugat ng pagiging tuso ni Netanyahu. Ginamit niya ang reliyon para i-justify niya ang kanyang ginagawang pagpatay, mass killings na ginagawa niya dyan sa Gaza mga kaibigan, kasama ang mga sibilyan. Mga kaibigan, maraming